si Maricar? And I suspect na may sinabi ka sa kanya para gawin niya yun. Tessa, May problema tayo kay Sylvia. bakit? Umalis siya, naglayas siya, at hindi po siya bumabalik. Pero ayoko na talaga. Please naman, pakawalan mo na ako. Ayoko na. Anong pakawalan? May kontrata tayo. Bumalik ka doon kina Rico at gawin mo yung trabaho mo. Mahal, buti tumawag ka. Rico, puntahan mo ako dito. May kailangan ako ipaliwanag sa'yo. Anong kailangan mo ipaliwanag sa akin? Rico, kasi hindi ako si Maricar. Sorry, Tessa. Nagmamadali ka ba? Saan ka pupunta? Basta! Hello, Earl. May kailangan ka malaman. Rico? Rico! Maricar! 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 Hold on, okay? Dadaling kita sa ospital, ha? Hello, Mimi. May tumawag si Rico. Kailangan daw natin magpunta sa ospital. Ho? Bakit ho? Nabundol daw na sasakyan si Maricar. Sige po. Ate, bakit? Si Maricar, nabundol daw na sasakyan. Nasa ospital, kailangan kong puntahan. Sige, halika, ihahatid na kita. Mahal, lumaban ka. Fight! Kaya mo yan. Sige na. Mahal, please. Lakasan mo pa ang loob mo. Lumaban ka. Lakasan mo pa ang loob mo. Please, think of me and Joanna. Huwag kang bibitiw. Huwag kang bibitiw. Lumaban ka. Sige na, mahal. Kaya mo yan. Sige na. Sir, sorry sir, pero hanggang dito na lang po, Sige sir. na. Please, iligtas niyo yung asawa Yes, ko. sir. Hindi siya pwedeng mawala to. Yes, sir, yes, sir. Salamat. Rico, kumusta ang kapatid ko? Malala ang lagay niya, ate. Sorry. Sa tono mo kanina, parang gigil na gigil ka kay Sylvia and you really wanna make her pay. Oo nga. Pero, alam mo sa mga tipo ni Sylvia, mga nangangailangan ng pera, babalik at babalik din yun. Sana nga, may utang pa siya sa akin. Dali lang ha. Okay. Hello? Hello, Sir Earl. Pinaiwan po ni Sir Rico sa table mo yung report investment status nyo. Email na lang daw po niya yung other half bukas. Bakit daw? Nasa ospital po siya ngayon. Na-hit and run po ang asawa niya. Na-hit and run si Maricar? What? Di bale, ate. Basta huwag kang panghihinaan ng loob. Tatagan mo yung sarili mo. May awa ang Diyos. Salamat ha. Napalakas mo ang loob ko. Kailangan ko talaga ngayon yan. Basta ate, lagi mong tatandaan ha. Nandito lang ako palagi para sa'yo at para sa pamilya mo. Lalo na kapag kailangan niyo ng masasandalan, andito lang ako. Salamat, Sofia. Sige, ate. Alam niyo, sa totoo lang, parang wala na akong nararamdaman eh. Sobra na to. Hindi lang yata ako sinusubukan ng Diyos eh. Parang pinaglalaroan niya ako. Salamat.
Eh, tandang si Maricar. Umamin ka nga sa akin. Ikaw may pakanan yan, no? Nang ano? Ako, wag nga magpaka-inosente. We both know the truth. Ano? May kinalaman ka dyan sa aksidente? Wala akong kinalaman sa aksidente na yun, ano? Ikaw lang nakakaalam kung nasan siya kanina. Nang dahil sa'yo. Uy, ikaw yung nagsabi sa akin kung saan sila nakita ni Rico. For all we know, ikaw yung bumundol sa kanya. Excuse me? I'm the confrontational type. Hindi ko type ang magpahitinran ng tao, no? Ewan ko na lang sa'yo. Alam mo, imbis na magturuan tayo dito, dapat maging masaya tayo dahil ginawa to ng tadhana para karmahin si Sylvia sa mga atraso niya sa atin. You're so cruel. What? Hindi ka ba masaya? Masaya. Oh. Pero mas sasaya ako kapag may magandang maidulot to sa akin. Like, papunta sa akin si Rico. Dapat maging patient ka. Darating din yung araw na yon, mapupunta sa'yo si Rico, masusolo ko si Sofia. Hi, baby. Don't wait for me in Mamita na, okay? Kasi baka matagalan kami dito sa ospital eh. Your mom wasn't feeling well, kaya dito na lang namin siya dinala. Ha? Anong pa sakit niya? She has fever, anak. But don't worry, okay? She'll be fine. Okay po, Daddy. Pagpipray ko po si Mami para gumaling na siya, bumalik na kayo dito. Yeah, that's a good idea, anak. You do that, okay? Look, alam ko na kakagaling mo lang school, so matulog ka na, ha? Bye-bye. Bye po, Daddy. Yaya, magtututbrush na po ako. Buti naman hindi mo sinabi kay Joanna yung totoong nangyari kay Maricar. Ayaw ko siya mahirapan ulit eh. Kaya syempre, mas pinili ko na lang na magsinungaling sa kanya kaysa masaktan siya ulit. Dok, gusto ko yung kapatid ko. Sorry to tell you this, pero wala na po si Maricar. Hello, anak. Inaayos na namin ni Mimi lahat-lahat ng tungkol dun sa wake ni Maricar. Pagtas nito, susunod na ako dyan sa'yo para meron ka namang kasama. Hindi na kailangan, ma. Puntahan niyo na lang ni Ate Mimi si Joanna. At kayo na lang bahala magpaliwanag ng lahat. Anak, ano ka ba? Okay ka lang ba? Sigurado ka ba kaya mo mag-isa? Opo. Kaya ko. Si Joanna lang talagang iniisip ko eh. Just, please be with her. She needs you now more than ever. Nag-worry kasi ako sa'yo. O sige, basta, mag-ingat ka lang pa uwi, ha? Sige po, ma. Mr. Rico Santos. Ako yan. Ito na po yung dental records and pictures po ng asawa niyo na nirequest niyo sa akin. Pwede niyo dalhin to sa dentist niyo and compare with the previous records. Sige, salamat daw ka. Thank you. Salamat talaga. Thank you. Hello, Doc Jackie. Si Rico to, yung asawa ni Maricar. Pwede ba ako pumunta dyan sa clinic mo kahit anong oras this week? Hihingi lang sana ako ng tulong.
Nakikiramay kami sa pagkawala ng kapatid mo. Salamat po. Sige, mauna na kami. Mi? Kain ka na. Wala pa laman tiyan mo. Sige na mo, tita. Hindi ako gutom. Mi? Ikaw naman magkakasakit ng ginagawa mo. Sige na, kahit konti lang. Hindi ka magawang kumain, tita eh. Parang gusto ko lang dito sa tabi ni Maricar. Kahit wala na siya. Ba't kasi nangyari to sa kapatid ko, tita? At kailangan iparamdam sa akin ng Diyos na mawalan ng pinamahal sa buhay sa pangalawang pagkakataon. Hindi ba sapat yung unang beses na nawala siya sa atin? May rason kung bakit nangyari to. Hindi natin alam kung ano yun, pero sa huli, lilinaw din yun. Malalaman din natin kung bakit tayo sinusubukan ng Diyos ng ganito. Pero sa ngayon, ang importante, magkakasama tayong lahat. Ikaw, si Rico, si Joanna, si Denden. Malalagpasan din natin to. Oh, may lakad ka? Kausap ko si Ate Mimi kahapon. Patay na raw si Maricar. Patay na si Maricar. Paano? Na-hit and run daw. Earl, gusto kong pumunta doon. Gusto kong makiramay. Hindi. Hindi tayo pupunta. Bakit hindi? Earl, nakilala natin si Maricar kasi sa maikling panahon lang. Kilala natin ang buong pamilya niya. Dapat lang nadamayan natin sila, lalo na ngayon sa nangyayari sa kanila. Sofia, ang akin lang, ang dami rin nangyari sa atin. Diba? Namatay si B-Boy. Ngayon si Manang nawala. Pwede bang magpahinga muna tayo sandali? I'm sure maintindihan ng pamilya ni Maricar na may pinagdadaanan din tayo. Pumirmin na lang tayo dito sa bahay, magpapadala ako ng bulaklak sa kanila para ipakita na nakikiramay tayo pero hindi tayo pupunta. Miss Gina, bahala ka na po. Pagkatapos po ng mass, pakiserve na lang po yung pagkain, ha? Tapos, kasi meron po akong asikasuhan sa labas, kaya ikaw na lang bahala dito, ha? Pag may kailangan ka, sabihin mo lang po sa akin, ha? Mimi, padating na raw si Father para sa mass. Sige, tita. Thank you po. Anong ginagawa mo dito? Ate Mimi, wala ang mag-ama ni Maricar. Tigilan mo na yung acting mo. Hindi naman po ako uma-acting eh. Gusto ko lang talaga makita yung kaibigan ko for the last time. O ngayon, ayan, patay na ang kapatid ko. Nakita mo naman, di ba? Pwede ka nang umalis. Yun naman ang pinunta mo dito, di ba?
Yung masiguro mo na patay na ang kapatid ko para makadiskarte ka na naman sa mag-ama niya. Ate Mimi, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Nakikiramay ako. Hindi ko ina-appreciate ang pakikiramay mo. Bago pa magkagulo, pwede ba umalis ka na? Ate Mimi, Ayokong magwala sa lamay ng kapatid ko, Tessa. Utang na loob, umalis ka na! Umalis! Pakisundo na ako sa lobby. Pakibilis. Kilala ko yun ah. Hello, Earl. Nakita ko ang boyfriend ni Sylvia. Andito siya sa lamay. Ano? I'm just worried. Paano kung magsumbong siya? Paano kung sabihin niya yung deal natin kay Sylvia noon? Ayaya, tawagan mo na lang ako ulit kapag nagising si Joanna at nag-iiyak, ha? Sige, salamat. Uy, sorry. Pasensya. Sorry, pero parang ngayon lang kita nakita. Kakilala ba kayo ng asawa ko? Hindi pare. Nagkamali lang ako ng chapel na pinasok. Pasensya na. Sige. Rico, nandiyan ka lang pala eh. Magsa-start na yung Mass for Maricar. Sige. Habol na lang ako. Okay. Hello, Mi. Mimi, ako na lang bahala dito. Magpahinga ka na kasi ang dami mo nang inasikaso kanina sa mga bisita at sa burol, ha? Okay, salamat. Bye-bye. Rico, ako lang bahala kay Joanna. Asikasuhin mo muna si Jorel, ha? Baby, okay lang ba if Mamita will take care of you muna? Okay po. Let's go. Jorel, maiwan ko muna ikaw. Bye. Nakakaawa si Joanna, no? Paano niya kaya natatanggap yung pagkawala ng nanay niya for the second time around? Ang gulo na ng pagkakataon, no? Binalik nga sa inyo si Maricar, pero binawi din naman. Di mo tuloy alam kung pagpapasalamat mo sa Diyos yung nangyari. Tia? Tia? Oh, nandito ka pala. Ano ginagawa mo dito? Chine-check ko lang kasi yung mga gamit ni Manang. Nagtataka lang kasi ako dahil umalis siya nang wala siyang dalang ni isang gamit. Mga damit niya lahat nandyan. Yung sapatos niya wala siyang dinala kahit isa. Ang ibig lang sabihin yan, pabalik si Manang. Di ba? Apektado lang yan dahil namatay si Biboy. Mahal na mahal niya si Biboy. Siguro nga, sana ganun na lang. Pero kasi napansin ko medyo parang may kakaibang kinikilo si Manang ngayon eh. Gaya ng? Meron lang siya mga binibitawang salita na parang may ibang ibig sabihin. Tapos palagi niyang binabanggit yung bahay niyo sa Antipolo. Nung isang beses nga meron akong nakitang picture ng rest house niyo tapos parang may gusto siyang sabihin sa akin pero hindi naman niya matuloy-tuloy. Ano kaya meron dun sa rest house niyo na sobrang attached si Manang? Okay ka lang?
Halos di ako kumikibo. Di ka nagsasalita. Wala, pasensya na lang. May naisip ako tungkol kay Maricar. Naiintindihan ko, pare. Alam mo, kahit ako man yung nasa sitwasyon mo, walang minutong hindi ko maiisip yung asawa ko. Lahat ng mga pinagsamahan namin, mga pinagsaluhan namin ng huli. Lahat yun babalik sa akin, yun na pala yung huli. Actually, yun nga eh. Yung huling sinabi niya ang nagbabalik sa akin. Ano bang huling sinabi niya sa'yo? Ang sabi niya sa akin, hindi daw siyang totoong Maricar. Anong findings niyo? Well, hindi nagtutugma ang dental records na ibinigay mo sa akin sa dental radiographs ni Maricar. So, anong ibig sabihin nito? Hindi si Maricar ang babaeng nilibing mo. Bakit kamukhang kamukha niya yung asawa mo ba? They found silicone implants in her chin and her nose. Operada? Lahat pinalitan? Ano? Hindi ko alam. Pero sinadya niya yung para maging kamukha ni Maricar. This is retired Police Inspector Alfred Castro. Siya yung sinasabi ko sa yung private investigator na tutulong sa'yo, pare. Nakilala ko na kung sinong nagpapanggap na asawa mo. Meet Sylvia Ignacio.